Napanood nyo ba yung press conference ng Kingdom of Jesus Christ legal team, pati ng mga Kingdom citizens, na pag-usapan yung itong 10 million bounty ni Secretary Abalos. Yan, patungkol na yun daw kanyang mga kaibigan ay nag-ambag-ambag para dito sa 10 million na pabuya kay Pastor Apollo Kibuloy at dun sa 5 pang mga administrators ng Kingdom of Jesus Christ. No, grabe ka. Grabe yung mga sinabi, lalo na yung isang anchor ng SMNI. Si Ina. Oo, yan. Gusto kong makilala si Ina. Saan talaga? Oo, para ma-interview natin. Hindi, kasi grabe yung intense yung kanyang karanasan tungkol sa mga nangyari dyan, di ba? Talagang very emotional, banat by si Ina. At hindi lang si Ina, pati si Brother Carlo, yung kauna-unahang humarang sa mga pulis na pumapasok sa Kingdom of Jesus Christ compound noon, maganda yung mga mga binitawan niyang mga salita doon. Napakatalino talaga ng mga taga-KOJC. Coach Oli. Ano masasabi ko? Ano masasabi? Ang daming ganap. Ang daming ganap, pero may napansin ba kayo? Sa dami ng balita, sa dami ng ganap, puro sa Davao. Di ba? Kaya... At saka hindi pa yun. Sa ibang balita, puro si Mayor Gubo. Anak ng weteng. Di ba? Sa mga ibang media, ang dami na nangyaring ganap sa Davao. Ang balita ng ibang media, Mayor Gubo pa rin. Araw-araw, Mayor Gubo. Masyado kayo napapaghalataan. Pero may napansin ako kasi hindi ba binatikos ng mga legal experts ng Jose Maria College, College of Law, etong si Secretary Abalos patungkol dun sa kanyang pagtanggap ng pondo or pera mula sa kanyang mga kaibigan para gawing pang-ransom dito sa mga akusado sa Kingdom of Jesus Christ. Ang sumagot, bihirang sumasagot ito pero this time, sinagot ng spokesperson ni Abalos itong issue na to. May spokesperson pala yan? Hindi, nagmukha siyang spokesperson kasi hindi natin maintindihan kagabi kasi wala namang pinupunto ang Kingdom of Jesus Christ, yung panel ng sa press conference na yan. Wala naman silang pinupunto na si BBM Kaya nagtataka ako, bakit biglang bihirang-bihira siyang sumagot, pero siya ang sumagot in behalf of the action star, Benhar Abalos. Medyo yun. Baka nagsumbong, umiyak. Inaapi ako. Hindi naman siguro kasi yung mga action star, alam mo, laging handa yan. Hindi, ako duda ko, natalakan. Natalakan niya, may bumubulong-bulong dyan sa paligid yan ang delikado, yung bulong-bulong na yan. Mainit ang ulo ng ating mahal na presidente. Again kaya natin tinatawag na mahal na presidente kasi... Bayaran ka. Hindi, nagmahal. Di ba? Nagmahal lahat itong mga bilihin nung sila'y umupo. Kaya mahal na presidente. Pero mahal naman natin yung presidente natin yan. Kayo talaga. Ito talang napansin ko. Naglabasan ang balita ngayon sa Davao. Ang daming ganap sa Davao. Masyado na nakahalatang insecure to mga to. Hinahayaan na lang ng mainstream media. At bukod sa naglabasang ganap sa Davao, may mga naglabasan ding mga damonyo. Ang dami naglabasang mga damonyo ngayon. Kayo kasi, pinapansin nyo, hinahanap nyo kahapon. Ay, wala akong pinangalanan Lumabas tuloy. Naglabasan yung mga Grabe naman kayo. Ako natuwa ako kasi nakita kong lumabas. Kasi tagal-tagal ko na rin lumabas sa sumpa. Ang tanong, naka-carnivore diet kaya siya? Ang bilis, Alam mo, palagi ko, Banat Bay, di ba, gusto mong pumayat. Siguro, kailangan mo na siyang kausapin para ikaw ay mangayayat. Nako, Diyos ko po. Ay, hindi yan ang tinutukoy kong damonyo, Basta may naglabasan. Hindi naman, sino rin ba? Iba rin naman tinutukoy namin ni Banat Bay. May kakilala kasi kami na dating malaki, nangayayat. So, gusto namin Tapos, may isang lumabas payat. Lumaki naman. Ay, grabe. Naging taga-rito yun Taga-rito yun. Taga-rito yun dati. Traidor din. Taga-rito yun.
Bakit ang daming Yung traitor lumba-lumba na itsura ngayon? Grabe naman kayo mga lumba-lumba. Siyempre. Mga Ikaw ba damon naman, yun. pakainin ka ba naman sa United Kingdom, di ba? Na bigyan ka ba naman ng baon doon? Talagang uubusin mo yung mga lalaki. Ay, mga lalaki. Mga pagkain doon, di ba? Eh, lalaki ba ng sausage doon, no? Mga lalaki, malalaking sausage. Oo, malalaki yung sausage doon. Pag sinubo niya yun. Siyempre, Solve na solve siguro. oo, pagkain, busog ka doon. Sabi siguro, ay! Oo. Sabi nga ewan ko. Hindi, pero binabati natin si ano dito si mga banateros natin, si Master Judea at saka si Jay Guevara. Nagrereklamo si Alharot. Master Judea, hindi raw siya moderator. Ha? Sir Carlo, bakit hindi ako moderator? Sabi Mabuti nga sa inyo kasi loko-loko kayo kayo mga anchor kayo. Anyways, ngayon makakasama natin si Idol Jay Sonza, isang political commentator, at tatanungin natin siya tungkol sa mga balita ngayon. At syempre, hinga natin siya ng statement dahil nag-press con sila kagabi. Tapos biglang sinagot yung kanilang press con kagabi ng brief na sagot na, bakit? Ano problema ron? Wow. Ayan. So, Boss Jay Sonza, are you there? Ay, magandang gabi po sa lahat ng mga tagapanood ng Banateros at siyempre sa inyong tatlo. Nako, magandang gabi sir. Coach Oli, simulan mo na. Ano masasabi mo, Sir Jay, doon sa mga naglabasang mga damonyo? Bago yung mga damonyo, anong tawag nito? Gusto ko lang munang kasi ang daming nakakamanghang pangyayari sa Davao area ngayon. Siguro mailalagay na kami sa Guinness Book of World Records. Ay, oo. Grabe yung sobrang tulin, ha? Sa loob lang ng 6 na oras, nakatatlo kaming chief of police. Diba? Ibang klase. 6 na oras, 3 Parang nag-short time lang, no? Hindi nga short time eh. Kasi 6 hours yung isa pwede pang short time dahil may 3 oras. Yung dalawa, grabe, minuto lang. Grabe. Ang problema nila dyan sa Davao ngayon, kung fully booked yung mga hotel, tapos yung airplane ticket nitong mga pulis na to, papunta lang dyan, paano nila pabalik? Yun ang problema nila ngayon kasi hindi nila in-expect na mapapabalik sila di ba? Oo, ako ang tagal kong naging news director, reporter, writer. Ngayon lang ako kaya nga amazing. Parang totoo ito nangyayari nito, parang hindi ka panipaniwala pero nangyayari po at nangyayari. Sir Jay Sonza, since sinasabi niyo sa tagal niyo ng commentator, ngayon lang nangyari ito. Nung panahon ninyo, kung sakaling nangyari itong mga ganito, ano na kaya ang itsura ng media natin? Kung nangyari noon, sigurado tayo, kaliwat kanan na yung report tungkol dyan. Pero ngayon, parang may news blackout. So, ito pa na yung professional analysis, hindi walang personal. Baka magsimangot na naman yung spokesman ni Secretary Abalot. Anong tawag nito? Unang-una, lahat ng nangyayari, kasi di ba, may binang siya, correct me if I'm wrong, na kinakailangan sumusunod lang daw sila sa batas, di ba? Parang ganon. Ngayon, ang alam ko, nung ginawa yung PNP law at saka yung local government code, ang police, bagamat yan ay civilian in character, national in scope, no? Pero yung mga assignments na ganyan, nagsasubmit ang PNP ng no less than 3 to 5 nominees, no? And they have to be approved by the local government unit, local government unit executive. Meaning, aprobahan ng mayor o ng gobernador. Pero hindi ko maintindihan kung ito sinusunod pa. Kasi ibang pangyayari, parang unang-una, parang it's next to impossible na na-assign yung in less than 4 hours, tapos papalitan in less than 2 hours. Parang hindi na nasusunod yung pamantayan at patakaran at yung batas, no? So,
Pero Sir Jay, sa normal na setting siguro, yung sinasabi nyong proseso, baka ganun. Kaya lang 'di ba alam natin na nilagay sa police state itong Davao. Kaya sa tingin mo, ganun pa rin kaya ang proseso even though? Kasi alam ko dapat dinideclare mo na yan eh. State of emergency, state of ganito. Wala naman kami napapalitaan na nilagay na ang Davao under state of martial law o kung ano man. No? Parang puro biglaan eh. Kapareho noon, tinanggal nila yung dati yung lahat ng station commander pagkatapos mag-declare ng war on drugs si Mayor Bastido. 36. O 36 ba yun, no? Tapos ngayon, 19. Tapos naglagay ng mga acting station commander, wala pang ilang linggo pa lang, nagpalit na naman, tinanggal na naman sila, no? Yung nabikyam. So, hindi ko na alam kasi kung may mga pagbabago, no? Siguro, I stand corrected kung meron silang binilabas ng mga bagong batas, may nilagda bagong batas. Pero kasi kung in the absence of those things, kinakailangan sumusunod tayo sa batas. Yun ang sabi ni Presidente Marcos eh. O sumusunod sa batas. Ngayon, kung hindi sila sumusunod sa batas, o tapos, ewan ko, ano ba? Kasi lahat ng order ngayon ang gagaling sa krami, hindi na sa mga regional office eh. Kasi, di ba, dapat ma-devolve na yan. Yung mga kaya nga nagkaroon mga regional command. Dapat sila yung nag-exercise na ng anong tawag nito, some sort of devolved function ng Central o Imperial Manila, no? Pero hindi nangyayari kasi yung relief ng Labing Siyam ay galing sa Camp Crame ang order, hindi galing sa regional, sa Camp Katipipan dito sa Region 11. Nako po. So dito pa lang, hindi na nasusunod talaga yung proseso. Oo, parang hindi na sinusunod eh. O baka yan na yung bagong proseso kasi bagong Pilipinas eh. Sa bagay, oo nga, no? Oo, kasi katulad yan, sabi nga ni President Marcos kanina sa kanyang panayam, yung President Marcos ba o spokesperson ni Abalos, ang sabi nga why not? Sabi niya, 'di ba? Kasi 'di ba tinanong siya tungkol doon sa okay lang ba yung mag-chip in yung mga kaibigan ni Abalos para dito sa Pabuya. Sabi niya, why not? Oo, so he should follow the law. Ako, mapagpapasensyaan ko si Mr. Marcos kasi una, hindi naman siya nag-aaral ng batas, no? Pero meron naman siyang Presidential Legal Advisor, meron naman siyang Executive Secretary na former Chief Justice of the Supreme Court. Hindi man lang siya nagtanong, no, na kasi ayoko na kaya presidente natin kaso nagmumukha siyang tanga kanina. Dahil wala unang-una, hindi ko alam kung bakit siya napipikon kasi kagabi ang pinag-usapan natin ay batas. Kasi nga, nagtanong ako yung immediately after the press conference dahil nakita ko nung nilabas nila yung poster, may logo ng PNP at DILG. So, ang tanong ko pondo ba ng PNP at DILG yung gagamitin sa anong pangalan nito? Sa reward money? Sa bounty ba tawag noon na bugada? Bounty po, yan. Bounty, oo. Kasi may mga rules and regulation kung paano ginagamit ang pondo ng gobyerno. Oo. Unang-una, so, nung dumating si Atty. Tulio at saka yung iba pang abogado, nagtanong kami, ano ba talaga ang batas pagdating dyan sa bounty? Kasi ako ang alam ko, bawal tumanggap ang sino mang opisyal, malaki man o maliit, ng gobyerno na tumanggap o mag-solicit ng private funds. No? Kasi maliwanag ang sinasaad ng Republic Act 6713, no? Na bawal yan. At may karampatang parusa. Kaya ang sinasabi natin, kasi nga mukhang nakalimutan din siguro ni
Presidential Factotum Ben-Hur Abalos na siya ay abogado, no? Baka lang kasi nakalimutan niya, hindi siya binigyan ng tamang dulong ng mga yung legal department ng DILG. Kaya siya sumabit doon sa... Kasi hindi nila pwede kasi sabihin na galing ang pondo sa gobyerno eh. Bakit po? Ang pwede lang magbigay ang reward ng gobyerno, number one, may mga conditions. At number one dyan, yung bibigyan mo ng kabuya, yung most wanted na involved sa mga heinous crime. Yung mga ganon. So yun lang ang pwedeng pondohan ng gobyerno. Di ba nga dituntunin? So apparently, hindi pwedeng, pangalawa, mali pa rin yung halimbawa man, mali. Kasi para pareho silang co-accused, para pareho silang akusado. Ba't magkakaiba? Pantay-pantay. Ang reward. Dapat kung 1 milyon, 1 milyon lahat. Kung 2 milyon, 2 milyon lahat. Kasi mayroong 10 milyon, tapos may 1 milyon. Doon, may mali na naman doon, no? So, yung tinanong namin sa mga abogado, it was a elementary discussion last night, no? Kung ano nga ba ang isinasaad ng Republika Yan, naputol. At yun pala, automatic yun, may administrative component, may criminal component, may civil component. Ibig sabihin, pagka ginawa mo yan, nilabag mo yung batas, tumanggap ka. Hindi sinasabi kahit na magkano, basta tinanggap mo galing sa private, ikaw ay mananagot sa ilalim ng batas. Pwede kang mabilanggo ng hindi sa 5 taon at hindi ka rin, at maaari ka rin, anong tawag nito? Matanggal sa pwesto. Magmulta at matanggal sa, anong tawag nito, sa iyong trabaho, no? At hindi lang yon, you will be disqualified from holding public office. Balita ko, nagbabalak pa naman tumakbo yung senador. Hindi pa nga nakakatakbo na pag-file ng COC, baka tanggal na siya. Nako po, yan na. Pagka nagkataon, no? So, ignorance of the law excuses no one. Ika nga, nagkataon na siya yung isang abogado. Tumunod tayo sa batas, no? Pero dapat, ang mag-lead sa pagsunod sa batas ay yung mismo taga-gobyerno para sumunod yung mga mamamayan. Malinaw. Coach Oli, may tanong ka kay medyo maiba tayo, Sir J. Kasi kahapon po, may binanggit po si Ka Eric, bagamat medyo alam natin, madalas itanong sa akin dito sa aking channel. So, in behalf of my viewers, sino si MC? Baka mabigyan nyo kami ng clue. Kilala nyo Ako, ba? kilala ko si MC. Pero mamaya na. Sir J, sino po ba si MC meron daw? pang binabanggit si Sir J na isang pangalan LK ba yun? Iba yung iba yung kasi kay alam mo kasi matagal akong nagsimula ako reporter ang tawag diyan, no, yung naka-assign ka sa police beat. Pag na-assign ka sa police beat, alam mo lahat ng mga kwentuhan diyan. Yung kwentuhan sa patong sa sakla, sa ganito, no? Lahat yan, ang term na ginagamit pag galing sa sindikato yung laughing or crying money, kung tawagin namin. Ang tawag dyan ay galing sa kaibigan o friend. Galing kay friend. Oo. Kasi may padala yung kaibigan, dumating na yung padala ng kaibigan, ng friend mo. Yan. And usually, Miyerkules yan dumarating. Oo. Sir J, may tanong ako. Oo. Naninigarilyo ba si MC? Nako! Naninigarilyo? Alam mo, sa totoo lang, hindi ko kilala si MC. Meron akong mga kilalang, ang pangalan, Emmanuel Cuevas, yung mga ganyan, Marilyn Cuevas, marami akong kilalang mga MC ang initial, no? Pero hindi ko alam kung sino itong tinutukoy ni Eric na MC. No? Although, pag tinanong mo yung mga taga-tabloid, yung mga
mga reporter, editor sa tabloid, yung alam nila kung may tawag tayo dyan sa news, na kung tawagin ay nakakaalam kung sinong tawag ng mga butas. Yung term na butas, sa mga nagbabalita o sa news media, yan po ang parte na limbawa, o isang butas. Pag nagpapa-waiting ka, nagpapatakbo ka na waiting o saklaan, no? Meron kang paglalaanan ng mga butas. Butas para kay Mayor, butas para kay Chief of Police, butas para si ITG, sa Capcom, yung mga ganon. So, yun lang pinaglalaanan. Kumbaga parang pabuya ng mga operator ng yung mga illegalista ang tawag ng mga taga-tabloid dyan. No? Sigurado tayo, ano? Sigurado tayo, high and mighty ang mga to. Ay! High and mighty dahil malalakas eh. Oo, matataas. Maingay ka, Mostada. Delikado tayo dyan. Di ba gano'n naman yun? High and mighty, high horses. Yung nasa isip ko, kasi alam mo, matagal na rin kasi simula nung ako mag-retire, di ba? So, hindi ko na alam kung yung paring MC na yan na nagpapaikot sa puwit ng mga opisyal ng gobyerno dahil siya yung kumbaga sa pelikulang mafioso o mafiosi, yan yung konsilyare, yung tiga-areglo. Dako. Aregluhin yung judge, aregluhin yung Speaking of mayor. Boss J, speaking of Davao City Police, ay designated na po si Hansel Marantan as acting CD for Davao CPO. Nako po, ayan na nga, si Marantan. Nako, kilala natin tong Marantan Nako, ito yung malupit na... Ito ba yung binabanggit ni... Nako, Diyos ko po. Ano nangyari? Sigurado ako. Ito ba yung binabanggit ni Bantag? Oo. Ito yun. Sir Jay Sonsa. Matagal ka na sa industriya ng pagbabalita. Alam naman natin yung nangyari dyan sa may Quezon. Opo. Oo. Ito po ba yung same Marantan na involved dyan sa rob-out, shoot-out ba yan? Oo, nang-ambush pagkatapos natanggal tapos nabalik. Naku po, iba talaga ngayon ano. Yung may mga kaso na ibabalik, yung mga matitino pinapalitan. Kinakasuhan. Pinapalitan. Ito, ang Davao City, napakaayos. Nandoon nga sila sa, yung sinasabi ni Basti Duterte dito, yung kanilang syudad ay pangalawa sa pinaka-safest sa buong Southeast Asia. So, ibig sabihin, maganda trabaho ng mga polis. Maganda trabaho ng polis. Pinalitan mo ng hepe, acting na hepe na may kaso ng ganyan dyan sa may Quezon. Ako po, delikado. Linawin natin, may kaso lang, ha? May kaso, ha? Oo. Ito ba, may kaso ba? O, ewan ko. Basta parang ang alam natin na, medyo mainit ang pangalan nito, eh. Natanggal dahil dun sa kaso. Tapos, ewan ko, paano nakabalik? Kung by stroke of miracle or whatever. So hindi lang pala no? Itong kwan ito, labas na sa kwan, ha? Nagtataka yung marami bakit nangyayari ito. Very simple. There is a concerted move. Para na kayong magtagalog niyan kasi medyo kinakabos ako sa concert. Tagalog. Alam namin niya pag concert eh. Nanonood si Ma'am First Lady pag concert. Pero ito concerted move. Pero concerted move to destroy the image of Davao City and make it appear before the public, before the bar of public opinion, na magulo ang Davao. Kasi nga, meron nga ditong pinatawag bago tinanggal yung labisyan. Kaya kayo aalisin kasi, anong tawag nito, matindi ang report sa krami na matindi ang kriminalidad sa Pilipinas, sa Davao. Maraming napapatay, maraming namamatay. Kaya, nung sinusunod yung isang station commander, Sir, yung po sa area ko, meron nung totoong namatay. Nagsuntukan nung silang magkaibigan dahil nag-inuman. Pagkatapos,
na nahulog sa kanal, Namatay. nabagok ang ulo, namatay. Pero hindi ho yan dahil sa nagkamatayan, sinaksak o binaril. Pero pinapalabas nila sa mga report nila na magulo na ang Davao to justify something, no? Well, very clear talaga yan. Sabi nga natin mga ano na lang, tanga na lang ang hindi maniniwala na tinatarget talaga ang Davao. At ang reason ng lahat ng mga nangyayari nito, ang pinagmumulan talaga nito, is ang sirain ang mga Duterte para mawala yung kanilang chances para sa 2025 and 2028. Alam mo, ito, alam ni Banat ba ito eh. Hindi ko maintindihan bakit nila ginagawa yung deduction, yung subtraction pala. Kasi malapit ng eleksyon. Kailangan nila ng boto. Hindi na magkukunti yung botante ng Davao region, isang buong region yan. At saka, where Davao goes, Mindanao goes. Di ba? So, unless may balak sila na walang eleksyon. Oo, yeah. Pero kung eleksyon ang pinag-uusapan, counterproductive ito. Isipin mo kung masisiyo sila. Di ba? Mangingitlog sila. Gaya ng nangyari noong panahon, kailan ba yung 8 diretso ba yun? Yeah. First time yan. Nila Sergio Clo. 2019. So, ayun mo kasi kung nag-aaral ka ng politics, hindi mo gagawin itong mga ginagawa nila, yung nababawasan yung mga tao nagagalit, no? Yung mga tao. So, hindi ko alam kung anong... Sir Jay, hindi kaya medyo mainit lang talaga ang ulo nila sa Davao kasi kanina si Presidente Bongit, medyo talagang iba yung aura niya kanina, kakaiba ha. Ano sa tingin nyo rin? Bakit bigla siya nagsalita? Alam naman natin, napakatahimik yan. Halos pipi na yan, di nagsasalita. Pero kanina, ibang klase. Natutuwa ako na nagsalita siya. Pero hindi ko in-expect na magiging spokesman siya ni Abalos dun sa issue ng donation. Kasi malinaw naman kahit sinong abogado, kahit first year college of law lang, alam yung batas na yan eh. Yung pagdono, unang-una, yung donor, kinakailangan sabihin mo. Hindi pwedeng sabihin mo lang galing sa kaibigan. You have to identify. Katulad ng ginagawa nila, Attorney Puerto Pacio, yung kanilang Crime Watch na organization, kapag gusto nila tumulong sa gobyerno, they come out in the open. Kami magdo-donate ng 1 million kay Kadaraklit ng umatay kay Tarculano. Malinaw. Pagkatapos binabayaran ng donors tax niyan, Boss Daga. Donors tax, yes. Yung problema, hanggang ngayon, hindi na-identify ni Abalos sino yung friend na yun. Malinaw po ang batas. He has to identify whether he like it or not. He has to identify kung sino yung donor na yan. Hindi pwedeng sabihin lang na Yes. Ngayon, unless mayroong tinatago, alam mo, mapipikon ka lang kung meron kang tinatago. Nako po. Kaya ako nabigla kay Mr. Marcos. Kasi, unang-una, maluwag na siguro yung kanyang Ray-Ban. No? Kasi, bila siya ng binapataas eh. Anong pangalan nito? Bakit siya napipik na pinag-uusapan lang naman kung anong batas. Tsaka hindi siya na bring up kagabi sa inyong usapan diyan. Depende ko pa nga siya eh. Nung sinasabi, kasi parang ninanakit yung mga taga-KOJC na kasi parang wala siyang compassion doon sa mga biktima. 2 namatay na blaan. Tapos yung mga bata, so matay hanggang ngayon. Tapos yung eskwelahan na mag-open na ang klase, parang garrison kasi they have to protect the businesses, no? So, ito yung kaya sabi ko, hindi naman siguro ganoon. Sabi ko, alam ko, very compassionate ang presidente natin. Kasi saan ka na makakita ng presidente kung hindi ba naman siya mapagmahal at maunawain. Yung drug lord na nahuli sa Ayala, Alabang, o pinakawalan. Pagkatapos sinama pa niya sa state visit sa Amerika, di ba? Napakabait na presidente.
Ulitin natin, pakilinaw po Sir Jay. Drug lord po, drug lord. So yun ang sinabi, di ba, primero Pinakawalan. Nahuli siya. Ang sabi, drug lord, ito si, anong tinido nun, Sayarot. Tapos na isama pa sa travel. Siyempre, tuwan-tuwa tayo dahil drug lord, nahuli ng polis. Ang gandang achievement, di ba? Tapos after a few days, hindi na nakakulong. Pinalaya na, kasama na nila Bullet Alusos, congressman. Mayor yata si Bullet na yun. Sa Zamboanga. Tapos nung nasa Amerika na, siyempre pag nandun si Presidente, first time niyang bumiyahe nung sa Amerika dahil bawal siya dati. Wanted siya dahil meron siyang contempt of court, di ba? Na kailangan magbayad siya ng $353 million. Aba, kamukat-mukat mo, nakita ko yung mukha ni Sayarot. Sabi ko, wow, ang galing. Pinatawad siguro ito ng Presidente, isinama pa. Pero matindi, tinotolerate ng mainstream media, no? Mainstream media naman anong tawag ito? May sariling mundo yan ngayon. It is unfortunate na this is not the same mainstream media I used for 40 years. Matanong ko rin, yung tungkol dyan sa mainstream media, Sir Jay. Total, kayong siguro pinakamahabang experience dyan. Grabe naman, para mo sinabing matanda na si Sir Jay. Sir Jay, Inaanay ko, matanda na talaga ako. Matanda na. Hindi, yung nangyayari ngayon, ito ba na-experience nyo? Bakit nagkakaganito? Anong ora? Bakit may ganyan tong mainstream media natin? Parang, kasi ako naman ay baguhan. Pero hindi ko nakikita yan dati. Walang ganyan. Kasi dati merong mga paisa-isa, 2, ganyan, 3, na pinutero sa Malacanang, ganyan. Pero hindi yung buong stasyon. Hindi yung buong organization. Ito po parang naisiper yung hindi lang naisiper, parang nilagyan ng packing tape yung bibig, no? Ito po ba'y posibleng natakot, nabayaran, o ano? Well, yung assessment ng KBP, kabisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ito yung mga asosasyon ng mga may-ari ng mga network. Kasi akala kasi ng iba pag KBP, yung mga announcer ang miyembro, hindi po. Ang KBP ay organisasyon ng mga may-ari ng mga network. No? It's yung ginawa sa SMNI, it sent a very chilling message na, sige, pagka, ang tawag nito, pagka hindi kayo, if you do not toe the line, we will simply ask NTC dahil parang robot naman yan. Patatanggal yung permit to operate ng So pag wala kang permit to operate, di ka pwede broadcast kahit na meron kang prangkita. Yun, linilawin ko lang din, ang SMNI ay meron hong prangkisa hanggang ngayon. Yun. Hindi ho inaalis ng Kongreso yan. Merong rekomendasyon yung House of Representatives na alisin. Pero hindi po yan na dinagalaw ng Senado sapagkat yan ay batas, no? Kaya pabawal ang bisa mo yung batas na nagbibigay ng prangkisa. Ang inaliso sa amin ay yung permit to operate nang walang kadahidahilan, walang kaso ng National Telecommunications Commission acting on behalf of the House of Representatives. No? Kaya isa yan sa mga incidentally, ayaw kong pangunahan dahil bukas meron uli kaming pagkilos ng mga abogado ng SMNI at ng KOJC, no? Tungkol doon sa siguro para meron na kayong siguro parang ang tawag niyan scoop, no, sa Banatero. We are filing hundreds of cases against the police officers who raided the KOGC compounds, the properties, no? Plus, we are filing cases against the NTC commissioners who caused the indefinite suspension of SMNI. So, ito ang
mga malaki. Kasi kung pag hindi natin ginawa, kapag tayo nananalig na justisya pa rin sa Pilipinas, however difficult it is, kaya kailangan subukan natin na paggalawin ang baso. Dahil tayo naniniwala na hanggang sa ngayon, ang judiciary ay independent pa rin hanggang sa ngayon. Yan, naku Dahil po. pag hindi na independent ang judiciary, wala na. Kinakailangan paniwalaan pa rin natin yun. Yun nga. Good luck, Sir Jay Sonza, sa inyong bukas sa inyong mga hakbangin kasama ang legal team ng SMNI at ng Kingdom of Jesus Christ. Mag-iingat po kayo lagi, lalong-lalo na ngayon. Naku, nasa Davao po kayo. Dati po safe ang Davao. Mukhang ngayon, parang it's the other way around. Hindi po, ako nasa, anong tawag nito, na nandito sa safe na lugar. Nasa Pampanga po ako. Tinitingnan ko yung mga F-35 at saka mga bagong planong pandigma ng Amerika. Ang bilis, ha? Kagabi lang, nasa kayo, Kingdom of Jesus Christ compound kayo, nagpe-press con. Maaga kasi nang gising kasi kinugulit ko, sabi ko, ang pangalan nito, Eric, sino ba yung MC na yan? Si Ka Eric, maaga talaga magising. Ugali ganyan ng mga matatanda kasi. Grabe. Grabe, ha? Isipin mo, nakatulog kami alas 3, nang gigising na alas 4:30 ako. Ba't pa nang gigising tayo? Lipat na tayo, sabi niya. Laging maaga sa meeting place yan. Laging maaga sa lobby yan si Ka Eric. Anyways, Sir Jay, maraming salamat po muli hanggang sa susunod nating panayam. Salamat po sa paunlak. Sabi ng mga mag-anak ko sa Hong Kong, sila'y tuwan-tuwa, nakita kayong 4 yata kayo nandoon. Opo. At least yung birthday celebrant. Ay, nako. Si Master Judea. Ako sana makabalik tayo dyan, Sir Jay, at kasama ka na sa susunod. Okay lang. Kahit na hindi kasama, ayos lang. Puntahan kita dyan bukas sa Pampanga. Madaming mga magagandang volleyball player doon, Sir Jay Sonza. Saan? Sa Hong Kong. Pero mga galing Tagatay. Galing Thailand daw. Mga pugot. Maraming salamat, Sir Jay. Thank you very much po. Thank you. Okay, salamat po. Ay, grabe. Nako, banat bay. Talaga naman. Ano masasabi mo doon sa mga balita na yan? Aba, malupit. Kasi, alam nyo, itong mga nangyayaring palitan sa kapulisan, baka mamaya sabihin na naman ng spokesperson sa PNP dyan sa Davao, normal lang yan. Diba yun ang paulit-ulit sinasabi ng babae na yon? Normal lang yung mga palitan na yan. Normal lang na nire-relieve yung mga pulis. No, pulis, mga opisyal na pulis to, ha? Normal ba yun? Normal lang daw. Ito kayong 3 hours normal pa rin sa kanya. Ikaw, Banat Bay, pagka meron kang isang empleyado, maganda ginawa niya, talagang nag-exceed siya sa ini-expect mo, anong ginagawa mo? Una-una, pag-aaralan mo ng mahabang panahon yan, di ba? Bago mo iangat, di ba? Kailangan mong pag-aralan. So, hindi bigla-bigla yung desisyon. Hindi, without the promotion, yung pinakamabilis na gagawin mo, papalitan mo ba yung tao mo o bibigyan mo ng pabuya? Bibigyan mo ng pabuya. Di ba? Oo. Kaya nga, ewan natin kung anong nangyayari dito sa Davao, di ba? Tapos biglang ang nilagay. Ang nilagay, Diyos ko. Kung ito, yung sinabi ni... dito rin yun, sa interview natin. Dito rin tayo nung sinabi niya yung pangalan na yan, yung Marantan. Kung yan yung same Marantan na sinasabi ni Bantag na parang kill hit squad yata. Sabi ni Bantag yan, linawin natin. Hindi natin ito sinabi, kay Bantag mismo nangyari na meron dapat na-interview natin uli si DJ Bantag. Hindi natin alam kung nasa na yan. Hindi mo alam? Oo. Hindi ko rin alam. Akala ko, alam mo rin SMNI ang kumukontak niya. Hindi, yun na nga. So, medyo delicate ito kasi nare-recycle, hindi lang yung drugs. Pati yung mga natatanggal na sa posisyon, nare-recycle. Ito, na-recycle ito. According to Sir Jay Sonza, dati daw itong natanggal sa posisyon dahil dyan sa di umanong rub out dito sa Quezon, at Timonan yata yan Tapos ngayon, nung nakaraan naman, natatandaan natin, si Senator Bato, galit na galit. Yung Mayo,
na tinapon na nila sa Mindanao, ibinalik dito dahil sa issue ng Iskalawag issue ng droga din, tinapon sa Mindanao, Ninja Cups, binalik dito sa Maynila, pinromote pa, ayun, nahulihan ng halos 1 toneladang shabu dyan sa Maynila. So makikita natin na yung pattern nakakatakot nakakatakot kasi nung panahon ni PRD linis ng linis sa hanay ng kapulisan, ngayon naman parang balik ng balik.